I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. O yan, nagsalita ni si Secretary Gadon. Shoutout sa mga Marcos Lili supporters Filipino and OFW. Pakinggan po natin ang kanyang komento tungkol dito sa pagkatakbo ni Sara Duterte na maaga niyang idineklara. Wow! O, sabi dito ni Sec Gadon, guys. Shoutout sa mga Marcos Loyally supporters Filipino and OFW. Hello, hello! Eto na. Ang pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution dahil kasi nag-announce na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Nakakatawa ito, no? Sapagkat napakalayo pa noong 2028 pero ito meron na agad nagdideklara na siya ay tatakbo. At yan naman ay talaga namang alam na ng mga Pilipino na hindi naman siya mananalo dahil unang-una, ang Philippine politics is divided only to two major camps. That is Marcos and Aquino. Ang mga Marcos, natural, hindi na siya iboboto. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalist at ng mga Ilocano na solid north na hanggang Mindanao ay napakaraming Ilocano. At ang tinatawag natin ng mga waray, yung mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, ang mga Romualdez. No? Kaya imposible na manggagaling pa ang boto sa kanya sa mga Marcos camp. At sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino naman, hindi rin siya iboboto syempre kasi meron silang sarili nilang kandidato. No? Andyan si Risa Hontiveros, andyan si Bam Aquino, andyan si Kiko Pangilinan, andyan pa si Mar Rojas o kung sino man ang i-adapt ng kanilang political party. At iyan naman ay alam natin na ang mga Liberal Party at itong Pinklawan, Dilawan ay galit na galit dyan sa mga Duterte sapagkat inapak-apakan nila si Madam Vice President Leni Robredo noong panahon niya. Kaya imposible na manggaling sa Marcos camp at saka sa Aquino camp ang boto ni Sara. Ngayon, tingnan naman natin yung mga leftist, yung mga nasa kaliwa. Hindi rin siya lalo iboboto dahil galit na galit sa mga Duterte yung mga yan. Ang mangyayari, itong leftist ay kakampiyan either sa Liberal Party o yung Dilawan Pinklawan o kaya ay posible na kumampi sila sa Marcos. At yun naman mga ibang mga political parties na mga minority political parties, of course hindi rin kakampi sa kanya yan dahil yan ay talagang papanig yan sa administration or sa opposition dahil kasi kailangan nilang magpasok ng mga senatorial candidates. Kahit na ilang piraso lang naka-candidates, meron sila. At meron din sila sa mga lokal. Kaya hindi yan magsasara. At isa pa, ang PDP naman ay wasak na. Nag-resign na nga yung kanilang Secretary General. At marami na sa mga PDP, wala na. At hindi naman solid ang PDP noon kay Sara dahil nagalit sila kay Sara. At galit din si Sara sa kanila. Kaya walang patutunguhan yung political ambitions na yan ni Sara. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-4 lang si Sara. Kaya nga, tigas ng kakakatanding niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang vice president. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo.
wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang katatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka naman drama dyan. Wala ka naman talagang panalo. So yun mga kababayan, narinig yun yung sinabi ni Secretary Gadon. Sabi sa inyo eh. O, di ba? Umaasa si Sara Duterte sa mamayang Pilipino. Remember mga kababayan, Marcos may loyalist. Yung liberal, mayroong sariling supporters. Sa pink naman alam nyo naman kung paano binastos din ni Digong nung panahon niya. Yan si Lini. Actually guys, ang daming nagre-react kaya tungkol dito sa announcement ni Sara Duterte. Ang iba nagsasabi, inaatupag niya yung pansarili niyang interes, hindi ang taong bayan. 'Di ba? At alam din po natin kung sino po talaga ang nagtatrabaho. Si Pangulong Marcos Jr. kahit sirain yung nagsirain, walang pakialam pag in-interview kayo, may ngiti pang kasama. 'Di ba? As long as hindi totoo. Bakit kailangang pansinin, 'di ba? So, ayan ang reaksyon ni Attorney Larry Gadon mga kababayan. Ano po ang kapalagayan niyo? Actually, ang dami nagsabi na na hindi bagay si Sara magpangulo kasi nga kulang sa knowledge o sa strategiya, sa idea, skills, lahat. Kulang no? So, yun mga kababayan. Ano ang po ang masasabi nyo? Bala kayo magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and babusi. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.